Magandang umaga ulit, maligayang pagdating sa isang pangserbisyo sa Sabat. Natutuwa kaming narito ang lahat. Magsimula tayo sa isang maikling salita ng panalangin. Kaya kung tatayo ka, maaari nating anyayahan ang presensya ng Espiritu ng Diyos. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa araw na ito ng Sabat, na kami ay magkakasama-sama at matuto mula sa iyo. Inaanyayahan namin ang iyong presensya na makasama namin. Gabayan nawa kami ng iyong espiritu sa lahat ng katotohanan. Natututo kami sa iyong paanan sa paglalakbay na ito at hindi namin gustong makaligtaan ang anumang salita na nanggagaling sa iyong bibig. Kaya't hinihiling namin na ikaw ay makasama at bigyan kami ng mga tamang salita upang maiparating ang iyong mensahe ng katotohanan sa iyong mga tao, upang ang mga babala ay maibigay at ang turumpeta ay malino na tumunog, upang maunawaan ng iyong mga tao ang iyong panawagan na lumabas sa Babylon at lahat ng bagay na kasama nito. Nagpapasalamat kami sa iyong pakikinig sa amin at sa pagsagot sa aming panalangin na aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo, Alnitak ng Orayon. Amen. Okay, magandang umaga muli mula sa aking tabi. Magsimula tayo dahil marami tayong dapat talakayin. Kaya pinamagatan natin itong sermon ngayon, Sino ang hinirang mo? Pinakilala namin ang paksang ito ng kaunti noong nakaraang pagkakataon. Sa dulo ng huling video, binanggit ko ang maraming bagay na gusto nating talakayin ngayon. Kaya magsimula tayo sa isang maikling paalala. Tulad ng nakikita mo, nakagawa na kami ng 4 na video sa ngayon at talagang iniimbentahan ka naming panoorin muna ang mga ito. Gaya ng dati, ang mga sermon ay nabubuo sa mga nauna. Kaya sino nakaupo sa hayop ay isa, pag-iimbenta sa poot ng Diyos ay isa pa, pagkatapos ay anghel ng Apocalypse at madugong Europa. Sa video na ito, pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga kaganapan sa Europa. At makikita mo na ang paksang ito ay lumalabas muli ngayon. Ngunit mula sa pananaw ng Diyos, mula sa isang mas mataas na pananaw. At kung titignan mo ang Europa sa kasong ito, maaari kang magtaka kung ano ang nangyayari sa buong lugar at maging sa buong mundo sa mga tuntunin kung sino ang iyong pinili. Huwag kalimutan iyan. Dahil sa bandang huli, ito ay tungkol sa kung maninindigan ka sa panig ng Diyos o sino man. Ngayon, ito ang teksto ng pangalawang anghel at talagang mahalagang maunawaan ang talatang iyon dahil ito ay tungkol sa pangalawang anghel. At ito ay tungkol sa Europa lalo na at gusto naming malaman kung aling dugo ng isang patay na tao ang ibig sabihin. Naiwan itong bukas sa huling sermon. Dahil ito ay isang buong paksa at may kita mo. Sige, ito ay mula sa kabanata ng mga salot na pag-usapan natin ang tungkol sa unang salot noon at ang ilan mula dito. Ngunit tignan natin ang partikular na aspetong ito ng patay na tao at ibinuhos ng ikalawang anghel ang kanyang mangkok sa dagat at naging gaya ng dugo ng isang patay na tao. At ang bawat kaluluwang may buhay ay namatay sa dagat. Ngayon, tandaan muli. Nagkaroon ng halalan, kung gusto mo, simula sa Hunyo 13 hanggang 15. At tandaan, kung i-google mo ito, sinasabi ng mga tao na ang mga taong 2024 at 2025 ay mga taon ng kahalalan. Na totoo. At pupunta tayo sa ang paksang ito ngayon. Ang tanong, lagi, sino ang pipiliin mo? Nalalapat ito sa buong mundo, hindi lamang sa Estados Unidos, sa kanilang mga halalan sa pagkapangulo ngayong taon. Ngunit sa buong mundo, maraming iba't ibang halalan ang nagaganap at iyon ay nakarating sa sugat ng desisyon kung saan ang lupa ay dinadala. Ano ang iyong napili? Si Joshua, halimbawa, nagtanong din, sino ang pipiliin mo? Saang panig ka nakatayo? Tinanong ni Elijah, hanggang kailan ka humihinto sa pagitan ng isang opinyon o sa iba?
magpasya na. Kaya, sa palagay ko, ay sumasang-ayon ka na maaari nating sabihin na ang G7, ang 7 ulo at ang 10 sungay, ang EU, ay naghalal ng isang tao sa pulong na ito sa Italia. Hunyo 13 hanggang Hunyo 15, hinahalal nila ang Papa bilang kanilang pinuno. Nagkaroon kami ng ilang mga sermon tungkol doon. Maaari mong tawagin iyan bilang isang paraan ng halalan. Ngayong isang araw bago o noong Hunyo 13, ang Papa ay naglabas ng isang makabuluhang dokumento upang tipunin ang mga nahati na simbahan. Tama ba? Kaya, sino ang pipiliin ng mga simbahan? Ng mga pinuno ng simbahan. Muli, itong mahal na lalaki. Kaya, nasa harapan na natin ang paksa ng eleksyon kahit walang nagpapangalan ng ganyan. Tama kaya? At ang ideyang ito ng paksa ng halalan sa panahon ng unang salot ay nagdadala sa atin sa isa pang malaking halalan. Tandaan, nagkaroon tayo ng halalan ng European Parliament. Iyon ay noong ika-6 hanggang ika-9 ng Hunyo. Tama kaya? Tingnan natin ito. Dahil ito ay tungkol sa time frame na ito. At ang Europe pa. Tulad ng alam mo ay ang lumang mundo, ang halimaw. Ito ay isang napakahalagang bagay. Ngayon, ano ang mangyayari? Hindi ito magiging political sermon. Para lang isaisip ang ideyang ito. Tama ba? Tulad ng nabasa mo, tiyak, nagkaroon tayo ng malaking right-wing move. Maraming polarisasyon sa mundo sa pagitan ng pinakakanan o dulong kanan at kaliwa. Ito ay noong Enero lamang, hinulaan na nila na maaaring may right-wing move at sa katotohanan ito ay gayon. Hindi ko babasahin ang mga detalye, huminto at basahin ito para sa iyong sarili. O alam mo na, dahil pinapanood mo ang mga bagay na ito. Tama ba? May malinaw na paglipat sa kanan. Ito ay muli ang parehong bagay. Hindi ganoon kahalagang basahin ang mga detalye para lang isaisip iyon. Ngayon, huwag mag-alala. Hindi ito isang sermon sa politika. Ngunit unawain lamang ang uso. Ngayon, ang EU ay nasa shock, tama? Sa makatuwid, mayroon kaming isang maliit na listahan. Ito ay mula sa Quora.com. Para lang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng left move at right move, di ba? Kaya, ano ang mga katangian ng pagiging nasa kanang pakpak? Walang political sermon. Ito ay para lamang maunawaan mo kung ito ay sinasalita tungkol sa kanang pakpak. Kung gayon, ito ay mas Kristiyano, mas konserbatibo, mas pambansa, mas tradisyonal. People shall rule, not the big government, against overhauling of the EU. Para laging EU ang nagdidikta at hindi na ang mga tao, di ba? Ang mga ito ay laban sa digital coin ng gobyerno, laban sa pagbabakuna. Ito ay higit pa o mas kaunti ang pangkat sa kanan, laban sa agenda ng klima, laban sa paksang ito ng COP, laban sa LGBT, sa mga paaralan, laban sa mga bukas na hangganan. Kaya ito ang right wing, more or less, at ang kaliwang pakpak ay ang kabaligtaran. Buksan at gawin ang anumang gusto mo ng higit pa o mas kaunti. Para lang isaisip iyon. Kaya sa makatuwid, ito ay higit na bahagi ng EU. Nagugulat ang mga iyon dahil nakikita nilang ayaw ng mga tao ang kanilang ideolohiya. Nakita namin ang makakaliwang trend na ito na nagpapatuloy at tumataas sa mga nakaraang taon. At kaya ngayon mayroon kaming pullback sa kanan dahil ang mga tao ay higit na nagsawa sa mga bagay na nangyayari mula sa kaliwa. Ngayon, hindi ito sapat dahil noong Hunyo 9, ilang sandali matapos nitong halalan sa EU, nagkaroon ng malaking problema ang Macron sa France. Maaaring alam mo ang tungkol sa matagal ng kaguluhan sa France dahil sa right-wing shift na ito. Kailangan niyang bugawin ang pambansang asambleya at tumawag ng maagang halalan. Kinakailangan niyang bugawin ang pambansang asambleya
at tumawag ng maagang halalan. Ito ay isang tugon sa takot sa France na maagaw ng kanang pakpak. Ito ay mahalaga dahil ang halalan sa France ay kasabay ng panahon ng ikalawang salot. Lahat ito ay nasa loob ng parehong time frame. At huwag kalimutan, ang France ay isang bansa, higit pa o hindi isang pinunong bansa. Isang idolo na bansa, lahat ay tumitingin sa bansang ito. Nagmula ito sa Rebolusyong Pranses. Ang ginawa nila, tinangay mula Europe, di ba? Kaya kung ano ang nangyari, para lang sabihin na sa maikling salita, normal na si Mr. Len, Mrs. Le Pen ang nanalo at may pinakamaraming botante. Ngunit dahil sa kanilang sistema ng pagboto, lumalabas na hindi ang tamang hakbang ang nanalo, kundi ang isa. Sa unang round, nanalo siya. Nangangahulugan ito na mapupunta ito sa ilalim ng mga panipi sa kanan, direksyong Kristiyano. Muli, pabalik sa normal, hindi sa bukas, liberal, ideya ng EU. Tama ba? Ngunit anong nangyari? Talagang gumawa sila ng pakulo. Gayunpaman, iminungkahi ng mga pwersa sa iba pang political spectrum na magtutulungan silang harangan ang kanang partido sa ikalawang round na boto sa Hulyo 7. Kaya sabay talaga silang nagsalita at sinabing, anong gagawin natin? Hindi natin hahayaang manalo ang partido ni Miss Le Pen. Ito ay isang lansihin at nangyari ito. Kaya ang EU ay pumunta sa kanan. Kailangan gawin ni France ang isang bagay at pumunta ito. Sabihin ko sa kaliwa para lang isaisip saang direksyon, para lang makita kung ano ang nangyayari sa mundo at kung paano nagkaroon ng malakas na polarisasyon at ang labanan sa pagitan ng mga nakahilig sa kanan at sa mga kaliwa. Kaya ang Europa ay nahati. Ito ang gusto kong sabihin, ang EU ay bumoto ng tama. Bumoto ang France sa direksyon sa kaliwa at palaging mayroon akong mga petsa dito dahil ito ay tungkol sa takdang panahon kung kailan ang orasan ng salot ay nagpapakita kung kailan ang galit ng Diyos ay ibinigay sa mga partikular na anghel. Ito ay palaging nasa paksang ito ng mga salot. Sa isip mo yan. Kaya France, sinasabi ko ito muli, ay may isang nangungunang papel sa Europa. Nagbibigay din ito ng palaging uso tulad ng nakikita mo. Nag-react sila dahil sa uso na iyon. Basahin mo lang ito para sa iyong sarili. Gusto kong sabihin sa mga slide na ito, dito, na ang France ay laging gustong maging una ang pinuno. Halimbawa dito, layunin ng France na maging pinuno sa artificial intelligence. Nais nilang maging palaging nauuna upang gawing pinuno ng pagbabago sa Europa ang bansa. Tama ba? Kaya anong nangyari? Sa gabi ng halalan sa France, lumitaw ang mga kaguluhan tulad ng alam mo mula sa nakaraan. Ngunit muli at muli at muli. Kaya ang dulong kanang taga-suporta ay nakipagsagupaan sa right wing sa France. Nahati ang France at nasunog. Okay, ito ay isang video. Aking ipi-play ng ilang segundo para malaman mo. Tignan mo ito para sa iyong sarili. Ito ay upang bigyan ka lamang ng impression. Ibig kong sabihin ito ay tulad ng isang digmaan. Oo, at lahat ng ito ay bunga ng panlilinglang na nangyayari sa halalan. Kaya, narito ang sagot. Ito ay mula sa Wikipedia. Bakit ginawa ang trick na ito? Ginawa ito para tutulan ang anti-immigration at Eurosceptic na mga patakaran ng NR. Ito ang partidong Le Pen. Ito ay isang lansihin. Dahil ang right wing ay ayaw ng bukas ng mga hangganan at ang imigrasyon na ito. At dito sa Wikipedia ganap na opisyal, sinasabi nila kung bakit ito ginawa. Ngayon, binibigyan tayo nito. Siyempre, ng pagkain para sa pag-iisip sa mas malawak na paraan. Ngayon, mangyaring makinig sa mahal na ginang.
dahil eksaktong sinasabi niya kung tungkol saan ang digmaan. Ipi-play ko ang video na ito sa orihinal, 1 segundo o 2 lang para makita mong totoo ito. Pagkatapos ay maririnig mo ang pagsasalin sa English dahil ang babaeng ito ay nagsasalita ng Pranses. Ngayon, basahin mo at ipi-play ko ito. Makinig, makinig. Para sa lahat ng hindi pa kasal, at ako ay nagsasalita tungkol sa mga itim na tao at mga Arabo dito. Kailangan nating itigil ang paghahalo. Sandali. Okay? Saglit lang. Dahil nasa digmaan tayo, mga kababayan. Dahil may mga taong nag-iisip na ang RN ay wala ng mga itim at Arabo sa France. Kahit na ang mga itim at Arabo ay 90% na Pranses. Alam mo ba kung ano ang gagawin natin? Patuloy kaming gagawa ng mga bata, ngunit kailangan mong gawin iyon sa mga batang itim at Arabo, upang ang mga itim ay magsama-sama sa mga itim at ang mga Arabo sa mga Arabo, upang patuloy tayong mangitlog at punuin ang lugar na ito ng mga itim at Arabo. Oo, dahil iniisip nila na kung binoto nila ang RN, wala ng mga itim at Arabo. Ngunit kami ay Pranses. Guys, kami ay Pranses, patuloy kaming nangingitlog. Ito ang digmaan na inilarawan sa Wikipedia. Ito ang digmaang migrante. Ito ang digmaan sa pagitan ng mga itim at Arabo at sa mga Europeo. Ito ang digmaan sa pagitan sa katotohanan ngayon ng Kristyanismo at Islam. Ito ang punto ng buong bagay. At sinasabi ito ng mahal na babae sa sarili niyang mga salita. Kaya, itigil na natin ang paghahalo. Ibig kong sabihin, black lady or Arab lady na may puting European na lalaki. Tama ba? Tigil na natin iyan saglit. Sa isang panahon, sa isang henerasyon, gagawa tayo ng ating sariling mga anak. Itim na may itim at Arabo na may Arabo, upang itaas natin ang populasyon na pabor sa atin. At samantala, ang mga katutubong Europeo ay bumababa sa bilang. Kaya sila ang pumalit. Iyan ang konsepto na nangyayari ngayon, at ang naging posible nito ay ang paglipat na ito. Dahil silang lahat pagkakaroon ng bukas na mga patakaran sa hangganan, pagdadala sa kanilang lahat, pagtanggap sa kanila, at pagkatapos ay napagtanto sa ibang pagkakataon kapag huli na ang lahat na sila ay naroroon upang manatili at upang salakayin at sakupin sa sarili nilang mga salita. Narinig mo. At huwag kalimutan din noong 2015, ito ay isang pangunahing issue na itinuro ng mga orasan ng Diyos. At tandaan sa huling sermon, ipinakita na namin sa iyo kung saan nanggaling ang migration. Magandang paglipat mula sa lugar ng Black Sea. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng digmaan ito sa Europa. Ang lahat ng mga hangganan ay binuksan. At ang patakaran din mula sa Papa, lalo na buksan ito, liberalismo. Kailangan nating tanggapin sila lahat. Hindi nasuriin lahat ng bagay na iyon. At ito ang resulta ng buong bagay. Ngayon, kailangan nating alamin kung kaninong dugo ang malamig o kaninong dugo ng patay na tao. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, tama ba? At sino ang mga buhay na kaluluwa na namamatay sa Europa? Malinaw naman. Ngayon, sa konteksto ng ating pinakinggan at narinig sa ngayon, ito ay malinaw na tungkol sa Kristyanismo laban sa Islam. At ito ay si Propeta Muhammad. Si Muhammad ay patay na, tama ba? Ito ang dugo ng isang patay na tao. Sa konteksto ng lugar ng dagat sa Europa, ito ang mahusay, malaking problema. Ito ang ibig kong sabihin noong huling pagkakataon, kung ano ang ibig nating sabihin noong nakaraan nang sinabi nating si Jesus ay tumitingin mula sa malayo sa buong paksa at nagmamalasakit siya kung ang mga Kristiyano ay maaaring manirahan sa kanilang mga bansa at sa kanilang mga rehiyon at gawin ang dapat nilang gawin bilang mga Kristiyano. Ngunit hindi ito posible kung mayroon kang ibang relihiyon sa lugar na ito. Hindi lang pwede. Ilalagay ka sa isang sulok, hindi ka na mabubuhay. Kahit na sa Biblia, sa pahayag, ito ay nagsasalita tungkol sa lungsod ng Diyos.
At isa sa mga pangunahing aspeto na inilarawan doon ay ang dingding. Mayroong pader sa palibot ng lungsod ng Diyos upang gawin ang paghihiwalay na iyon, sapagkat iyan ang itinalaga ng Diyos. At sa ideolohiyang ito, dumarating din ang batas ng Sharia sa Europa, at hindi ito isang bagay na talagang gusto nating magkaroon bilang mga Kristiyano. Kaya nakikita mo kung paano nagbubukas ang ideyang ito ng migrasyon, ng daan para sa digmaan sa Europa. Isa itong relihiyosong digmaan sa tulong ng mga politiko. Ngayon, paalala lang, nagkaroon tayo ng katulad na digmaan minsan. Noong 1600s, nagkaroon ng digmaan sa Vienna. Ang Imperyong Ottoman, ang Imperyong Islam, ay umahon sa mga hangganan ng Hungary, Vienna at Austria na sinusubukang walisin sa Europa. Ito ang dakilang labanan noong 1683. Ang labanan ng Vienna kung saan itinigil ng European Legion ang pagsalakay. Sa oras na iyon, naunawaan nilang mabuti ang pangangailangang isecure ang mga hangganan. Basahin ko na lang ang linyang ito. Ito ay madalas na nakikita bilang isang pagbabago sa kasaysayan kung saan ang mga Ottoman Turks ay tumigil na maging isang banta sa mundo ng mga Kristiyano. Napaka-importante, pinigilan nila ang pagsalakay na iyon sa ating mga araw. Sa nakalipas na 10 taon o higit pa, binuksan nila ang mga hangganan at inanyayahan ito. Iyon ang pagkakaiba. Sumulat kami noong 2015 dahil sa mga kaganapan sa mundo, ang artikulong ito, The Day of Demon. Siguro dapat basahin natin yung mga highlighted lines dahil nakakaengganyo talaga. Ang pagbaha ng Europa sa mga refugee ay naging isang sitwasyon na napakahaba na ito ay kinuwestiyon kung ito ay markahan ang pagbagsak ng European Union. Ito ay hindi na isang union kung mayroon kang salungatan mula lamang sa isang halalan. Hindi ba parang isang barbaric na plano ang samantalahin ang Western compassion o maging ang pangunahing moralidad para lamang tumalikod at isagawa ang kanilang jihad? Ito ay batas ng Sharia, at pagkatapos, ang isang bahagi ng artikulong ito ay tinatawag na ang signal ng pulang langgam, kagat at patayin. Ang tanong noon at ngayon ay masasagot na natin, ano ang magiging senyalis na iyon? Para maintindihan ito, may sistema ang mga pulang langgam kung saan naghihintay ang buong kolonya. Hindi sila nangangagat hanggat hindi nagbibigay ng senyalis. Pagkatapos sabay-sabay, kinakagat ng buong kolonya ng mga langgam ang kanilang biktima. Pagkatapos nilang mapalibutan ang hayop. Tapos sabay-sabay silang kumagat sa paligid. At narinig mo ba ang signal kanina? Sinabi rin ito ng mahal na ginang. Sinabi ng Wikipedia ang signal, ang halalan sa France o ang kombinasyon ng mga halalan sa EU at sa France, ang hudyat. Uy, kailangan nating gawin ngayon ang isang bagay. Sa pisikal, malinaw naman upang mapopulate ang Europa ng medyo mas mahusay kaysa sa ngayon. Kaya muli, mangyaring ipaalam sa iyong sarili. Sumulat kami noong 2015 kung hindi mo pa alam na ang Islam ay likha ng Vatican at extension ng Katolisismo. Mangyaring mga kaibigan, makakuha ng kaalaman tungkol sa mga bagay na iyon dahil ito ang kasalukuyang digmaan. Napakaraming pagkakatulad ng Katolisismo at Islam. Parang white side at dark side ng iisang relihiyon. Ang mga halalan sa France ay Hulyo 7 at ito ay tulad ng hudyat. Ngayon, umatake ka, gumawa ka. Binanggit namin ito dahil nakikita mo rito ang dugong ito ng isang patay na tao sa ibang paraan. Alam ng lahat na ang digmaan sa Ukraine, kahit na mula sa panig ng Russia,
ay dahil gusto nilang i-denazify ang bansa at ang pamumuno nito. Ang bansa at ang pamumuno nito, magsusumikap ang Russia para sa demilitarization at denazification ng Ukraine. Ito ay karaniwang kaalaman. Alam ng lahat na sinabi iyon ni G. Putin sa aspetong iyon. Masasabi mo rin ang digmaang ito sa Europa ay hindi sa denazification at nangangahulugan ito na ang patay na dugo ay si Hitler. Pwede rin naman binanggit namin ito, ngunit ito ay higit pa tungkol kay Muhammad at sa digmaan sa pagitan ng Kristyanismo at Islam. Kaya naman tinatawag natin ang sermon na ito, Sino ang Hinirang Mo? Dahil ito ay muli pisikal o mental na nasa isip. Saang panig ka nakatayo? Saan patungo ang iyong direksyon? Bawat isa sa atin bilang matatanda ay pumipili din sa isip, sa puso, sa kamay, sa ating mga aksyon. Kaya tandaan mo iyan. Isipin din ang ikatlong salot dahil nandoon tayo sa Ukraine at mula doon nagmumula ang mga bukal at ilog. Nagkaroon kami niyan sa huling sermon. Narito ang isa pang artikulo na nagpapakita na si G. Macron ay may mga pangitain para sa Europa. Isa na naman siyang leader at may mga espesyal na halalan. Sa artikulong ito, sinabi niya na ito ay 1 taon ng mga pangunahing halalan sa buong Europa. Sa US at sa ibang lugar, ang suporta ay maaaring maputol o tuluyang mawala. Alam niya at alam ito ng lahat na ito ay isang napaka-espesyal na takdang panahon na kinalalagyan natin ngayon. Si Macron mismo ang nagsabi nito. Ngayon, mga kaibigan, kami ay nasa Europa at nakita namin ang paksang ito sa halalan at ang digmaan doon. Nagkaroon kami ng isa pang problema kamakailan at ngayon ay lumipat kami sa ika-4 na salot. Tinalakay namin ang una, ang pangalawa at ang pangatlo ngayon lang. Ang Papa ay inihalal ng G7, ang 10 sungay at ang bahaging Kristiyanong ecumenical na may dokumento ng ang obispo ng Roma. Pagkatapos ay nagkaroon kami ng European elections sa dagat, sa European elections at nagkaroon kami ng French elections, lahat sa Europe. Ikalawa at ikatlong salot. Sa issue ng migration sa ikatlo, dagat, at mga bukal ng tubig at ilog. Europa. Ang ika-4 na salot ay tungkol sa isa pang halalan. Nakagawa na kami ng video. Sa tingin ko 3-4 na araw na ang nakalipas na i-publish namin ito upang matugunan ang isyong ito. Ngayon, tatalakayin natin ang mga slide na ito ng mabilis upang isaisip iyon, ngunit ang detalyadong video ay na-publish na. At mangyaring panoorin ito ng detalyado. Ang halalan ng Papa. Ang mga halalan sa Europa. At ngayon ay narito na tayo. K2. At gusto nating tignan kung ano ang kinalaman nito ngayon sa mga halalan din. Ika-30 ng Hulyo. Basahin muna natin ang teksto. Bueno. Ito ang ika-4 na salot na anghel at ibinuhos na ika-4 na anghel ang kanyang mangkok sa araw at binigyan siya ng kapangyarihang paso ang mga tao sa apoy. Ibig sabihin, ibinigay ang kapangyarihan sa araw. Ang mga tao ay pinasok sa matinding init at nilapastangan ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang bigyan siya ng kaluwalhatian. Kaya ito ang buong teksto at natuklasan namin sa video tinalakay. Nangyaring panoorin ito kung ano ang kinalaman ni Trump sa araw dahil ang kaganapan at ang unang posibilidad ng pagbibigay ng galit ng Diyos kay K2 ay nahulog sa parehong sandali. Ito ay lubhang makabuluhan sa makatuwid. Kailangan nating tanungin ang ating sarili, ano ang kinalaman ni Trump sa araw, di ba? Ngunit muli dito, ito ang unang sandali nang dumating si K2 sa kamay ng Orion.
Kaya sabi namin sa mga kamakailang video, ito ang unang araw ng pagmamasid sa kung ano ang mangyayari sa Earth. Alam ko ito ay sa Sabat. Sa pagtatapos ng huling Sabat, sinabi namin ngayon ay ang araw ating obserbahan. At sa gabi ng 6 PM, nangyari na ito. Kaya, ano ang kinalaman niya sa araw? Ngayon, nasa video na lahat. Ang sabi ko lang, pinupuri siya bilang idolo para lang ibuod. Maraming Amerikano hindi bababa sa kalahati ng buong populasyon ang boboto sa kanya kahit na matapos ang tangkang pagpatay. Tumaas kaagad ang kanyang mga poll number dahil doon 70%. Kaya hindi siya matigil. At lahat ng mga bagay na iyon, mangyaring panoorin ng video. Gusto ko lang na nasa isip mo ang ideya. Ngayon, kailangan nating ihambing ang mga salot sa Ehipto sa kasalukuyan. Mga salot dahil mahalagang malaman na ang faraon sa Ehipto ay maayos sa lahat ng 10 salot. Sa totoo lang, walang nangyari sa kanyang laman. Wala. Sa kanyang personal. Wala. Palaka lang ang nasa palasyo niya. Wala nang iba. Oo, namatay ang kanyang anak sa huli, ngunit siya mismo ay walang problema. Ngunit si Mr. Trump, malinaw naman, ay nasugatan. Ito ay pagsamba sa idolo. Tama ba? Ito ay tungkol sa pagsamba sa isang tao o sa isang bagay. Ito ang punto ng buong bagay. Ngayon, si Mr. Trump mismo sa araw ng solar eclipse sa Amerika, itong napakasikat na solar eclipse. Nagkaroon kami ng mga video tungkol dito. Ang internet ay puno nito. Ginawa niya ang sumusunod. Panoorin mo yan. Pagkatapos ay malalaman mo kung ano ang ibig nating sabihin. Nakikita mo ba siya bilang Diyos? Sinasamba? Kaya hindi ko alam kung narinig mo ito, ngunit sa sandaling nakita nila si Trump sa araw, pinuri nila siya, o Diyos ko. Kaya ito ay mula sa kanyang sariling kampanya. Isang video mula sa kanyang sariling partido, sa kanyang sariling kumpanya, at lahat sila nakatingin sa araw habang sinasabi yon. Kaya ito ay isang napakalinaw na relasyon sa pagitan ng Trump at ng araw. At sinasamba nila siya at ginawa niyang dakila muli ang Amerika at iba pa. At ililigtas natin ang Amerika. Ginagawa ang sarili o ang kanilang sarili bilang tagapagligtas. Sa tingin ko ay malinaw kung ano ang ibig sabihin ng araw sa kasong ito. Si Trump ay isang kampyon ng Kristyanismo. Nagsisi siya at nagsimula ng bagong buhay. Poprotektahan niya ang lahat ng may kinalaman sa Diyos at lahat ng bagay na iyon. 8 sa 10 puting evangelical na Kristiyano ang sumusuporta kay Trump. Kaya nasa video na lahat, Diyos ng Amerika. Nakikita nila siya bilang Diyos ng Amerika. Napublish ang isang video, nilikha ng Diyos si Trump. Isa pang campaign ad iyon. At narito ang isang bagay mula sa counter side. Dahil sabi nila, ang paniniwala sa gayong Diyos na si Trump, ang American God, ay hindi paniniwala sa Ebanghelyo ni Hesukristo.
Naiintindihan naman niya ang taong ito dito ay galing sa National Catholic Reporter. Nabigo ang simbahan na makilala ang Diyos ng Amerika mula sa Diyos ng pagsamba bilang mga Kristiyano. Kaya may kita mo dito ang mga taong may malinaw naman, isang maayos na pag-iisip at nauunawaan ang isang bagay ay nagkakamali. Naintindihan nila na ito ay isang uri ng pagsamba at ano ang iyong sinasamba kundi isang Diyos-Diyosan, isang Diyos. Si Trump ngayon ay tila bumubuo ng isa pang uri ng relihiyon na sumasamba sa gayong idolo. Kita mo, hindi lang kami ang nagsasabi niyan. Sabi din ng iba, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa araw, pagpuri sa isang tao at pagpapalit sa Diyos. Ito ay napakaseryoso. Ipinako nila sa krus si Trump na mas masahol pa kaysa kay Kristo. Kaya si Trump ay higit pa kay Jesus noon. Tama ba? Kaya parehong si Trump, ang dating Pangulo, at si Jesus ay inaresto ng mga radical na tiwaling pamahalaan. Ang The Crucifixion of Donald Trump ay isang headline. Nakikita mo ba? Siya ay nasa parehong antas o mas mataas pa. Malamang dahil sa takhang pagpatay na ito, siya ay mahalal sa Nobyembre at nasa Oval Office sa Enero. Walang duda kung talagang nagbabasa ka ng balita. Ito lang ang kasalukuyang paksa. Sinasabi ng lahat iyan. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon sila ng Republican National Convention. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya sa publiko pagkatapos ng kanyang pagtatangkang pagpatay. Kaya ito ay isang malaking kaganapan. Kung nakikita mo ang mga video na iyon, kung nakita mo kung paano nila siya hinahangaan pagkatapos ng pagtatangka na ito, kung babasahin mo ang sinasabi ng mga tao, pupunta tayo sa ganyan, mahal nila siya, ihahalal nila siya. Simple lang, hindi lamang sila sumasamba sa kanya, ngunit binuksan nila sa isang panalangin ng pasasalamat, ngunit hindi sa Diyos, ngunit sa ilang huwad na Diyos. Itong babaeng Indian, oo, nasa balita, panoorin mo, nagbibigay na ito ng direksyon, ngunit may higit pa rito. Darating tayo dyan. Ngayon, isang bahagi ng video na ito at ito ay higit pa o mas kaunti ang pangunahing bahagi ng video na ginawa namin tungkol dito ay tungkol kay Mr. Biggs. Ano ang sinabi ng lalaking ito? Nang hindi ito nilalaro, hinuhulaan niya. Sinabi sa kanya ng Diyos kung ano ang mangyayari sa pagtatangkang pagpatay na ito, na ang bala ay nasa kanyang tainga, na ito ay dumudugo mula sa tainga, na siya ay luluhod sa kanyang tuhod at radikal na ipanganak na muli at marami pang kaganapan. Ito ang ipinropesiyan niya noon. Kaya ngayon, syempre, ang mga video na ito ay nagiging viral at ang mga tao ay nanonood at nakikinig sa kung ano ang sinasabi ng propetang ito tungkol sa kaganapang ito at marami pang iba. Kaya kung mangyari ito, kung ito ay mangyayari gaya ng sinabi ng propeta, kung gayon karaniwang naniniwala ka na ito ay isang tao ng Diyos. Syempre, pero tignan natin, kaya ito ang magiging video, panoorin mo. Masyadong mahaba kung gagawin natin ito ngayon. Ang kawiling-wiling bagay ay noong gabi mula Biyernes hanggang Sabat. Noong nakaraang linggo, malino na nagsalita muli ang Diyos sa kanya at sinabi sa kanya na sa araw na ito ay gagawin nila ito at nangyari ito. Ito ay mahirap na bagay at paniniwalaan siya ng mga tao kung ano ang sasabihin niya. Kung ano ang sasabihin niya tungkol sa hinaharap. At alam mo, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kombinasyon. Marahil sa Trump at sa kanya. Dahil malalaman din niya ang lalaki at kung ano ang lalabas doon. Kaya ito ay bahagi ng video. Ano ang panganib ng buong bagay dito? Hindi lang siya, sa detalye, siya lang. Sabihin ko na, ngunit halimbawa, isa pang propeta ang nagsabi nito, aking anak. Isang panahon ng malaking kaguluhan ay nasa pintuan na ngayon. Magkakaroon ng isang shot na maririnig sa buong mundo. Kaya alam namin na ito ay ang shot noong nakaraang linggo. Umikot ito sa mundo at hindi ito tumitigil dahil puno ang press. At ito ay nagpapatuloy. Sabi ng pagbaril na ito ay hindi papatay, ngunit magiging isang katalista para sa kaguluhan. Kaya isipin mo na lang, nasa kanya ang atensyon ng mga tao ngayon. At ngayon ang kaganapang ito o ang pangyayaring ito ay nagpapasigla sa kaguluhan sa halalan na mangyayari. Ganap
Ngayon, nabasa ko ang quote na iyon ni Ellen White sa video at ipinaliwanag ito dahil may peking revival. Magkaroon lamang ng kamalayan at basahin ang balita. Nakikita mo kung paano ang hype ng revival na ito na ipinopesiya ng taong ito at ng iba pa ay lumaganap na. Kapag tumingin ka sa mga mata ni Mr. Trump, siya ay ipinanganak na muli. Siya ay ganap na naiiba kaysa sa isang taon bago at mga buwan bago at lahat ng bagay na iyon. Nakikita mo na yan, naririnig mo na, ngunit talagang nagbalik loob ba ang taong ito? Laging may tanong. Ito ba ay isang tunay na propeta? Sa video ipinaliwanag na namin, pero sabi ng Biblia, patunayan mo sila dahil may darating na mga bula ang propeta at dadayain pa nila ang mga hinirang kung maaari. Sa ngayon, tayo ay nasa takdang panahon. Malinaw naman upang makita ang huwad na muling pagkabuhay na ito sa harap ng ating mga mata. Ngayon, binalaan tayo ng Diyos sa Deuteronomio 13 verse 1 at 2 dahil sabi niya, ito ay isang napakahalagang prinsipyo na nagpapahintulot sa atin na makilala dahil napakadaling sabihin. Mabuti ang kanyang propesiya ay nagkatotoo. Siya ay dapat na isang tunay na propeta, ngunit hindi lang iyon ang sinasabi ng Biblia. Kung may bumangon sa inyo na isang propeta na mapanaginip ng mga panaginip at bibigyan ka ng isang tanda o isang kababalaghan at ang tanda o ang kababalaghan ay nangyari sa kasong iyon, eksakto kung saan siya ay nagsalita sa iyo na nagsasabi, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala at paglingkuran natin sila. Huwag mong didinggin ang mga salita ng propetang iyon o ng mapanaginip na panaginip sapagkat sinusubok ka ng Panginoon mong Diyos upang malaman kung iniibig mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Kaya't kailangan mong suriin itong propeta. Ano pa ang ipinahayag niya? Ano ang ginagawa niya? Ipinapahayag niya kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos na ito ay isang maliit na pagyanig kung ano ang mangyayari o kung ano ang mangyayari ngayon. At pagkatapos ay maayos ang lahat at ito ay nagpapatuloy ng maayos at tayo sa ilalim ng mga panipi dahil ito ang ating naiintindihan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, sa pamamagitan ng salita ng Diyos mula sa langit kasama ng Biblia. Sinasabi natin ngayon ay ang mga salot at sa Hunyo 4, 2025 darating si Jesus. Ito ay isang ganap na naiibang kinalabasan ng buong bagay. Sinasabi namin na ito ay salot at sinabi sa kanya ng Diyos na ito ay isang maliit na pagwawasto. Partikular na sinasabi sa kanya ng Diyos na sabihin na hindi ito isang paghatol, ngunit isang pagwawasto lamang. Ito ay napakadelikado kung wala kang salita ng Diyos sa Biblia. Una sa lahat, ngunit pagkatapos ay natutunan ang tinig mula sa langit upang magkaroon ng isa pang kumpirmasyon at malaman kung kailan naangkop ang salitang iyon mula sa Biblia. Kung gayon, may kita natin ng may kumpiyansa mula sa langit na ito ang teksto na ika-4 na salot ay nalalapat ngayon sa sitwasyong ito. Saka natin malalaman kung ano ang sinasabi niya at napaka-interesante sa talatang ito dahil partikular din niyang sinabi kung aakayin kanya sa ibang mga Diyos. Sabi niya, sundan natin ang ibang Diyos. At ano ang ginagawa nila? Sabi niya, pinagpapala ng Diyos si Trump. Si Trump ang para sa Estados Unidos at gagawa siya ng isang mahusay na bagay at magdadala ng pagbabagong buhay. At si Trump ang Diyos na hinahabol niya ang mga tao. Oo. At huwag kalimutan ang mismong sandaling ito. Ang mga kaganapang ito, dito ay may layunin. Ang layunin ay dito. Pinapatunayan ka ng Panginoon. Gusto niyang malaman kung saang panig ka nakatayo. Sa makatuwid, ang pamagat ay tinatawag na, sino ang hinirang mo? Sa makatuwid, sinabi natin tungkol kay Joshua. Tinanong niya ang mga tao kung kailan sila pumasok sa lupang pangako. Kaliwa o kanang bahagi. Si Elijah, kaliwa o kanang bahagi. Ito ay isang napakaseryosong paksa. Kung ang mga taong ito sa Amerika, lalo na o tulad ng sinabi sa ibang propesiya, ang pagbaril ay lumilibot sa mundo at lahat ay tumitingin sa pagbaril na iyon sa Amerika. Kung ang lahat ng mga Kristiyanong iyon ay mahulog sa bitag ngayon upang sambahin si Trump, upang magkaroon ng maling pag-iisip at ang apoy na ito na ika-4 na salot.
Ito ay isang huwad na muling pagbabangon at sila ay nahuhulog sa buong ika-4 na salot dahil doon. Ito ay isang kakaibang apoy. Ito ang problema. Isa lang siya sa kanila. Tignan lamang ito mula sa isang mas malaking larawan. Mayroong muling pagbabangon ngayon dahil sa kaganapang ito sa mismong araw. Hulyo 13. At ito ay naglalahad at nagniningas at ito ngayon ay tumatakbo. Gumugulong. Ang apoy ay lumiligid sa kagubatan. Tama ba? Oo, ito. Hindi eksakto dito. Ito ang buong larawan. Mangyaring kung ano ang dapat nating makita. Sige. Isang salita lamang tungkol sa 1 Samuel 28 verse 5 dahil maraming tao nagsasabi paano mahulaan ni Satanas ang hinaharap. Oo, kaya niya. Narito ito sa Samuel 28 verse 15. Basahin ko na lang ito ng mabilis. At sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo ako binabagabag upang iahon ako? Kaya unawain ang konteksto. Ito ay noong tumigil ang Diyos sa pakikipag-usap kay Saul. Pinabayaan siya, eksakto. At kaya, hindi sa paraang ito o paraang iyon. Kaya sa wakas, pumunta si Saul sa kampo ng mga kaaway at sinabi sa mangkukulam ng Endor, iakyat mo ako kay Samuel. At kung talagang iniisip mo na si Samuel iyon, kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Mabuti kung ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng anumang iba pang paraan. Bakit kakausapin siya ni Samuel na sumunod sa Diyos? Eksakto. Kaya ito ay isang huwad na Samuel. Mga demonyo. Lamang mga demonyo. At sumagot si Saul, ako'y totoong nababagabag dahil ang mga Filisteo ay nakipagdigma laban sa akin at ang Diyos ay humiwalay sa akin at hindi na ako sinasagot pa kahit sa pamamagitan ng mga propeta o sa pamamagitan man ng mga panaginip. Sa makatuwid, tinawag kita upang maipaalam mo sa akin kung ano ang aking gagawin. Bukod dito, ibibigay din ng Panginoon ang Israel na kasama mo sa kamay ng mga Filisteo at bukas ikaw at ang iyong mga anak ay makakasama ko sa libingan. Paano malalaman ng demonyong ito? Halatang halata. Bukas ang hula. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay makakasama ko. Kaya mamatay ka. At nangyari nga. Kaya oo, kaya niya. Oo, kaya niya. Kung gusto mo, in a limited form. Pero kaya niya. Ang kaaway ay may kanyang mga ahente. At siya ay may mahusay na kontrol sa kanyang mga tao. At mayroon siya. Marami sa kanila. Kaya't siya ay may mahusay na kontrol sa maraming mga bagay na nangyayari sa lupa. Dahil kaya niyang manipulahin ang mga taong nakikibahagi sa mga aktibidad na iyo. Kaya't mayroon siyang napakahusay na kakayahan upang mahulaan ng hinaharap. Isa sa mga punto ay ang K2 ay ang anghel ng ika-4 na salot. At gusto lang naming sabihin na ito ang landas ng K2. Lumipas ito ng ilang taon, nagmula sa dragon at pagkatapos ay gumugol ng oras sa lugar na ito dito sa Opicus. Ang hayop at ang kanyang sakay kasama ang huwad na propeta doon. At ang bahaging ito dito, alam natin dahil ito ay nasa tanda ng anak ng tao dito, ngunit nagmula siya sa lugar ng mga kaaway. At narito ang bulaang propeta na inilalarawan sa langit. At ang US ay isang larawan para sa huwad na propeta. Kaya hindi nakakapagtaka na si K2 ang anghel na ito. Gusto ko lang sabihin sa iyan. Pagkatapos ay palagi naming sinasabi na kailangan ng isang kislap upang mag-apoy ang tanglaw na ito. Ibig kong sabihin, itong tanglaw mula sa Amerika, kinakailangan ng kislap. Isang bala ang kailangan. Ang pagtatangkang ito ay kailangan. At sakto namang dumating sa araw ding iyon nang pinasok ni K2 ang kamay ang sulo. Sana maintindihan mo. Kita mo yan, hindi iyon nagkataon. Ang isa pang hindi nagkataon ay ang mismong araw ng pagtatangkang pagpatay ay kung naiintindihan mo ang tunay na kalendaryo ng Diyos. Pentecostes 2. Kaya mayroon kang huwad na muling pagbabangon, ang huwad na espiritu. Sa araw ng tunay na Pentecostes, hindi rin nagkataon. Ang lahat ng ito ay ipinaliwanag sa video. Panoorin mo na lang. Ginagaya ang apoy na bumaba sa mga alagad ni Jesus. At ngayon, alam mo, ang aming mga artikulo tungkol sa tanda ng anak ng tao na may isang tainga. Tandaan,
sinasabi sa bawat simbahan. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu Santo kung mayroon kang tainga. Ngayon, narito ang tamang tainga para kay Mr. Trump. Ito ang kaliwang tainga para kay Mr. Trump. Kaya't magkaroon pa rin isang tainga si Mr. Trump. Ang tama, ang kaliwa. Tingnan natin kung nakikinig siya. Iparinig sa kanya ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan. Diba? Kaya ang tanong ngayon, magkakaisa ba ang Amerika? Susuko ba sila? May sasabihin ako dahil nanonood ako ng mga video, syempre sa mga paksang ito. At lumitaw ngayon sa huling linggo na pinili ni G. Trump ang Vice Presidente, si G. Vance. Binanggit ko iyan dahil bahagi ito ng malaking paksa. Muling pagkabuhay, si G. Vance ay isang Katoliko. Si G. Vance ay dating ganap na kaaway ni G. Trump. Ngayon, bigla na lang siya ang matalik na kaibigan. Halata naman, pero Katoliko siya. Ngayon, sa US, mas makukumpirma mo iyon. 5-8, 6-9. Ang mga maestrado ng Korte Suprema ay mga Katoliko. Napaka-interesante. Ang Vice Presidente, ang darating, ay Katoliko. Sa kanilang mga pambungad na panalangin, pangwakas na mga panalangin ng session na ito. Noong nakaraang linggo, hindi lamang ang babaeng Indian na ito ang nananalangin sa Diyos. Wanhwa o anumang tawag dito sa India, Waheguru. Hindi. Pati mga paring Katoliko at maraming protestante sa US ang nagtataka ngayon kung ano ang nangyayari doon. Ibig kong sabihin, mag-iimbita ka ba ng isang ganap na kaaway sa iyong kaarawan at sasabihin, paano mo kami ipagdadasal ngayon? Tama? Hindi mo gagawin. Ikaw ay isang bansang protestante. Karaniwan bilang isang protestante, hindi mo ginagawa ang mga bagay na iyon. Ngayon, ito ay isang ideya lamang. Ngunit maraming tao ang nagsasabing nabigo ang pagtatangkang pagpatay na ito. Baka gawin na naman nila. Baka subukan nila ulit. Paano kung mahalal si Trump? Siya ay magiging hindi ito propesiya. Ito ay isang ideya lamang kung siya ay pinaslang. Sino ang mamumuno sa pangalawang bansang hayop? G. Vance. At si G. Vance ay isang Katoliko. Kahanga-hanga para sa Papa. Sige. Ito ay isang ideya lamang. Ngunit ito ay lubhang mapanganib. Ito ay hindi lamang tungkol kay Mr. Biggs at sa kanyang propesiya. Tiyak na may mas malaking pangyayari. Ito lang ang gusto kong sabihin. Pero tandaan mo yan. At saka, nakakatuwa na itong si Vance ay hindi lang pinalaki bilang isang Katoliko. Sa katunayan, pinalaki siya bilang isang protestante. Ngunit siya ay nagbalik loob kamakailan sa Katolisismo. Isaisip mo yan. Ito ay talagang seryoso. Hindi bababasa para sa mga Amerikano. Sobrang seryoso. Kaya ang kamay ng Papa ay talagang umaabot sa Amerika. O inaabot ng Amerika ang Papa sa anumang anyo. Pagpili ng Vice Presidente ng Katoliko. Mabuti. Ang Europa ay nahati. May lindol tayo. Wika nga. France, US, lahat ay hati. May mga lindol ngayon. Darating na tayo sa ika-5 salot. At ang takdang panahon ay ika-5 salot. Ipinropesiya din ni G. Biggs na magkakaroon ng malaking pagsabog ng bulkan sa Italia. Sa makatuwid, ito ngayon ay talagang mahalaga. Kung ang gayong propeta ay naroroon at nakumpirma na may ganitong mga dakilang kaganapan, tulad ng pagtatangkang pagpatay, ang mga tao ay nanonood kung ano pa ang ipinapahayag ng propetang ito. Ito ang ibig naming sabihin. Kailangan mong makita ang mga bunga nito. Pwede ba? Ngayon, malinaw naman ang pagtatangkang ito sa ulo ni Mr. Trump ay totoo. Bakit hindi ito? Ang problema lang, kaganapan sa pagwawasto lang din ba ito? Walang problema at pagkatapos ay nagpapatuloy ito. Ito ba ay bahagi ng ika-5 salot? Dahil sinasabi sa ika-5 salot na ang upuan ng halimaw o ang kaharian ng halimaw na ito ay magdidilim. Tama ba? Kaya mayroon kaming ilang mga posibilidad o kahit isang kombinasyon ng mga ito. Alam mo na ang balita ay puno ng mga ulat na ang lugar na ito sa Naples
kasama ang bulkang Campi Flegrei ay nanginginig at ang mga tao ay nababahala at ito ay maaring ang kaganapan upang madilim ang upuan ng kapapahan na kung saan ay ang Italia. Sa ngayon, tinakpan na namin iyon sa iba pang mga video. Ngunit para lamang ipakita na ito ay kahit isang posibilidad na sinusuportahan ng propetang ito na pinaniniwalaan ng mga tao, kaya't alinman sa ito ay ang pagsabog ng Campi Flegrei o isang kombinasyon sa isang bagay na matututunan mo ngayon. At ito ay malalim. Ngayon, daanan natin ito. Pakibasa muna ang text. At ibinuhos ng ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa upuan ng halimaw, at ang kanyang kaharian ay puno ng kadiliman. At kanilang kinagat ang kanilang mga dila dahil sa sakit, at nilapastangan ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga sakit at sa kanilang mga sugat, at hindi nagsisi sa kanilang mga gawa. Ang takdang panahon para sa pagbibigay ng mangkok sa anghel na salot ay Setyembre 1 hanggang Setyembre 4 o 5. Nasa kamay ng Orion ang K2. Ngayon, kailangan nating malaman kung kaninong hayop ito. May hint tayo sa text na ito dahil nagrereklamo sila sa sakit ng mga sugat. Ang mga sugat ay mula sa unang salot. Tandaan, Hunyo 13 hanggang 15 ay ang kapapahan. Ang papa na nakaupo sa Apokalipsis 17 hayop. Kaya ito ay tumutukoy sa papa, ang kapapahan. Sa makatuwirang tumingin sa Italia. Oo, mabuti. Ngayon, naghahanap ako ng kaunti sa internet. Ito ay mula sa christianpure.com. Sabihin mo sa akin, ano ang kahulugan ng kadiliman sa Biblia? Sinasabi nila na ang kadiliman sa Biblia ay sumasagisag sa kasalanan, kasamaan at kamatayan, kawalan ng Diyos, liwanag, takot, kawalan ng pag-asa, kasalanan, kasamaan, kamatayan, direksyon na nga, diba? Ang isa pa, mga katangian ito ay dapat na maging resulta ng pag-aaral. Ngayon, tandaan mga kaibigan, meron tayong napakahalagang anghel na ito, Apokalipsis 17 verse 1, na may 7 mangkok. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Juan na tagapaghayag ang paghatol sa patutok na siyang simbahang katoliko sa Italia. Ang upuan ng simbahang iyon ay ang Roma, ang Vatican. Tama? Ngayon, sinong anghel siya? Alam namin ito. K2 naman, di ba? Ngayon, mukhang mayroon ka rito. Ang K2 ay ang ika-4 na salot na anghel. Hulyo 13. Ang salot ay ibinibigay sa pinakamaaga sa K2, kaya tulad ng sinasabi ng teksto, nasa kamay niya ang salot na ito, kaya siya pumunta. Malinaw naman, gumagawa ng isang bagay na may galit ng Diyos. Yun yung ibinigay nung July 13. Oo, ang pagtatangkang pagpatay kung ano ang mayroon kami. At pagkatapos lamang, posible na ang anghel na ito ay pumunta at ipaliwanag ang paghatol. Kaya pagkatapos ng Hulyo 13, masasabi sa iyo ng anghel ang buong bagay sa Apokalipsis 17. Ngayon, ano ang sinasabi niya? Nauunawaan namin kung ano ang darating ngayong 3 o 4 na araw lamang pagkatapos ng Hulyo 13. Ano ang sinasabi ng anghel na ito? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng misteryo sa Apokalipsis 17? Mula ngayon, dapat ngayon na, pagkatapos ng July 13. Tama, para lang maging malinaw, kailangan itong matapos kasi wala na sa kanya yung mangkok. Ibig sabihin, ibuhos na niya ito. Iyon ang punto. Pagkatapos, at sinabi sa akin ng anghel,
bakit ka namangha? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na nagdadala sa kanya, na may 7 ulo at 10 sungay. Ito ay kilala natin. Nagbukas ito mula Hunyo 13 sa Angginang, ang babaeng patutot, ang simbahang Katoliko, na ang Papa ang ulo na nakasakay sa halimaw na ito na may 7 ulo at 10 sungay. Paalala lang, alam mo ang larawang iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy ito at may 7 hari, ang 5 ay bumagsak at ang isa ay narito at ang isa ay hindi pa dumarating. At kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy ng maikling espasyo. At ang halimaw na noon at hindi ngayon, maging siya ang 8 at kabilang sa 7 at napupunta sa kapahamakan. Kaya ito ay nagsasalita dito tungkol sa mga hari. Ang Papa ay isang pinuno ng relihiyon at ang politikal na hari ng Vatican. Kaya hindi masamang makita ang bahaging iyon. Dalawang aspeto at pagtingin sa mga papa. Hindi mali dahil ang mga hari ay hindi lang mga makamundong hari, kundi ito ay ang kapapahan. Ang papa ay isa ring pinunong pampolitika ng kanyang sariling estado. Kaya ano ang alam natin sa ngayon tungkol sa hulang ito? Ito ang alam natin. Isinulat namin ang tungkol dyan noong 2015 at ang buong mundo, ang Protestant world man lang, ay may pareho o katulad ng mga ideya. Katulad na ideya. Ngayon, ano ang problema sa larawang iyon? Kaya, una sa lahat, isang mabilis na pangkalahatang ideya lamang kung ang isang tao ay hindi partikular na pamilyar dito. Nagsisimula ito sa Lateran Treaty na kung kailan nabawi ng Papa ang pisikal na teritoryo nito. Kaya ito ay isang hari kahit na ito ay isang maliit na teritoryo. Iyon ay noong 1929. Kung bibilangin mo ang mga hari o ang mga Papa, ang mga hari ng Vatican City hanggang kay Francis, may kita mo na siya ay 8. Tama. Kaya ano ang problema sa larawang iyon? Sa pag-unawa na iyon. Dahil muli, ang tunay na pag-unawa sa bagay na ito ay posible lamang mula Hulyo 13. Dahil ang anghel, K2, ay mayroong mangkok. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang misteryo. Kaya ang problema ay ang pahayag 17 verse 10 at versikulo 11 ay pinagsama sa isang larawan. Ngunit sa kasalukuyang kaalaman na ang anghel na ito, K2, sa Apokalipsis 17 verse 1, ay maaari na lamang magsalita mula noong ilang araw. Mula noong 1 linggo, kung gusto mo. Ngayon, narito ang isang listahan ng mga kamakailang Santo Papa, sapagkat ang talata ay nagsasabing at ang halimaw na noon at hindi ngayon, at maging siya ay ang 8 at kabilang sa 7 at napupunta sa kapahamakan. Kaya may division. Nagkaroon ng halimaw. Walang halimaw at mayroong halimaw. Ngayon hanggang kay Pius the 6, mayroong isang halimaw. Pagkatapos ay dumating si General Berthier sa Rebolusyong Pranses at ikinulong niya si Pius the 6. At itong Vatican Political King Pope ay tumigil na umiral. Umiral lamang ito sa larangan ng relihiyon, ngunit hindi bilang hari. Ang mga estado ng Papa ay kinumpiska at siya ay naiwan kahit sa bilangguan. Kaya nagkaroon ng halimaw. Pagkatapos ay mayroong isang bahagi kung saan wala kaming isang hayop, isang politikal na kaharian ng Papa at kasama si Pius XI. Ito na ngayon ang panahon ng Lateran Treaty. Muli nagkaroon ng isang halimaw, isang politikal na Papa dahil nakuha niya muli ang Vatican at ilang mga karapatang pampolitika. Ito ay hindi, at pagkatapos ay ito ay muli, ay hindi at noon o nasa kasong ito. Tama? Malinaw ba yon? Ngunit iyon ay karaniwang kaalaman. Hindi na bago yan sa ngayon. Ngayon, narito lamang isang listahan mula noong 1929. Itong 8 papa
kung ano ang sinabi ni kapatid na Ray. Narito muli si Pius kasama ang Lateran Treaty. At pagkatapos ay meron tayo rito, John. Pinasimulan niya ang ikalawang konsehong Vatikano, ang pinakadakilang konseho, pagkatapos maibigay ang papasiya. At pagkatapos ay gumaling ito. At pagkatapos ay nagsimula itong gumaling sa Lateran Treaty. At pagkatapos ito ang pinakadakilang konseho sa ating mga araw. Siyempre namatay ang lalaki at tinapos ni Paul VI. Ito ay sa Second Vatican Council. Okay. Kaya natapos siya, isang listahan lang. Ngayon, tinukoy ng anghel sa pahayag 17 verse 1 kung sino sa political na bilang ang ikawalo. Okay, kasi daw, pangwalo siya. Kaya sa political na bilang, ang bilang ng hari, mayroon tayong mga mismong papa. Dahil mayroon na tayo sa kabilang larawan noon. Dito ikawalo si Francis. Siya ang ikawalo. Ngunit sabi rin sa talatang 11 at siya ay kabilang sa 7. Kaya ang talata dito ay nagsasabi at nagmumungkahi na mayroon tayong bilang ng 8 at maliwanag na bilang ng 7. Okay? Kaya, ang misteryo ay paano siya magiging ikawalo at isa sa 7. Mabuti. Kaya, political count ay nandito na. Ito ay isang larawan lamang, Lateran Treaty. Narito ang mismong Papa, Mussolini. Nilagdaan nila noong Pebrero 1929 ang kontratang ito. Mabuti. Ang Lateran Treaty. Ngayon, ginagawa natin ang isang bilang ng relihiyon. Dahil kapag ang Lateran Treaty ay tumuturo sa ating pampolitika, ang isang konseho ng Vatican ay tumuturo sa bilang ng relihiyon. Tama ba? May katuturan. Kailangan nating gawin ang parehong bagay, ngunit pagbibilang mula sa Vatican II, tama. Nagsimula ito noong 1962 kay John the 23rd. Ngayon, bilangin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sino ang ikapito? At sino ang pang-anim? Oo, at ang ika-6 ay si Francis at isa siya sa 7. Ngayon, nakakakuha tayo ng isa pang pahiwatig sa Apokalipsis 17 dahil sinasabi nito na ang 5 ay nahulog. At ang isa ay darating. Sino ang nagsasabi ng mga salitang ito? Ang anghel ng Apokalipsis 17 verse 1, si K2 na kakakuha lang ng saro ng salot ay nagbuhos nito, ay lalapit kay Juan at sinasabi kung ano ang hiwaga ng Babylon. Kaya dito pumapasok ang timing. Oo, sa ngayon, kaya kapag sinabi ng anghel, sinasabi ko sa iyo ngayon ang paghatol sa patutot. Ibig sabihin, pagkatapos ng Hulyo 13, 2024 at mayroon lamang isang papa na aktibo na si Francis. Ngayon, kung magbibilang ka ng 5 mula kay Francis, pupunta ka sa John 23rd na may katuturan dahil ang bilang ng relihiyon ay nagsisimula sa Vatican Council II. Ito ay malinaw naman. Ay nagtataas ng tanong kung sino ang susunod o hindi bababa sa ito ay nagpapakita na may susunod pa dahil 7. Ito'y isang paglalarawan. Ito ang Vatican Council II. At sinasabi pa nga, Second Vatican Ecumenical Council. Kaya nakikita mo ito ang pinakamahalagang konseho para sa pagtitipon ng mga simbahan pabalik sa mga bisig ng Papa. Tama? Para sa iyong kaalaman, naganap ito mula 1962 hanggang 1965. Kaya kailangan ng ilang taon pagsamahin natin ang political at relihiyosong bilang. Narito ang 1929, narito ang 1962, at sinabi ng anghel na ang ikawalo
mula sa bilang ng politika ay dapat isa sa mga bilang ng relihiyon. Paglalagay lang iyan sa dalawang larawan. Mula sa bilang ng political ay dapat isa sa mga bilang ng relihiyon. Inihanay lang namin sa isa na si Francis at isa siya sa 7. Ganap na tama. Ang bugtong na ito ay malulutas lamang kapag alam mo kung sino ang anghel na nagpapaliwanag ng buong bagay. K2 ito. At malulutas mo lang ito kapag alam mo kung kailan siya nakapagsasalita na mula Hulyo 13, 2024, pataas. Matapos niyang ibuhos ang kanyang paghatol. At pagkaraan ng ilang araw, ang kapahayagan ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa aking kapatid na si Juan sa atin at ipinakita natin pagkaraan lamang ng isang linggo na maliwanag na may darating na bagong papa. Ngayon, tandaan, tayo ay nasa ika-5 teksto ng salot na nagsasabing ang kaharian ay magdidilim. Isaisip mo yan. Anong ibig sabihin yan? Apokalipsis 17 verse 10. Basahin natin ulit. At may 7 hari, 5 ang bumagsak, at ang isa ay hindi pa dumarating. At kapag siya ay dumating, kailangan niyang magpatuloy ng isang maikling panahon. Kaya muli, ang isa ay 2024, lahat tayo ay sumasang-ayon na ito ay si Francis at ang isa na wala rito. Ngunit darating ay sino? Sinong papa ang darating? Ngayon, ang tanong, ano ang dapat mangyari para makakuha tayo ng bagong papa? Dalawa lang ang posibilidad sa modernong panahon. Maaaring magbitiw ang papa tulad ng ginawa ni Benedict na hindi karaniwan o siya ay namatay. Ngayon, mga kaibigan, sa sandaling ito, kailangan nating sabihin na hindi tayo mga propeta. Hindi naman. Ito ay hindi tulad ng kay Mr. Biggs na sinabi sa kanya ng Diyos na sabihin. Ito ay isang pag-aaral lamang ng Apokalipsis 17 upang maunawaan kung sino ang anghel na ito. Kailan siya makakapagsalita ng maaga at saka alam mo kung sino siya. At pagkatapos ay ihanay mo lang sa kaliwa at kanan. Iyon lang. Walang nasa likod nito. Pero hindi pwede kanina. Tama? Kaya hindi kami mga propeta. Mga Bible students lang kami. Mga mag-aaral. Alam mo, ang misteryong ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan ang oras na iyon. Kailan kaya meron na? Tinutukoy ba niyan ang araw ni Juan? Tinutukoy ba nito ang ating panahon o kailan? At sa makatuwid ay sa pamamagitan ng mga orasan ng Diyos na malulutas ang misteryong ito. At kung ano ang walang ginagawa, ngunit mayroon kang isang bilang sa politika at isang bilang ng relihiyon. Kung hindi mo malulutas ang problema sa 8 at 7. Magpatuloy. At iyon ang meron kami nitong hayop na sinasakyan niya. Ngayon, kailangan nating tumingin ano ang maikling espasyos o oras. May 7 hari. 5 ang bumagsak. At ang isa ay hindi pa dumarating. At kapag siya ay dumating, dapat siyang magpatuloy ng maikling espasyo. Kailan maaaring dumating ang bagong papa? Sa pinakamaaga. Ngayon alam na natin ang Setyembre 1 hanggang 4 kung kailan ibinigay ang ika-5 salot. Ito ang pinakamaagang punto. Walang hula sa araw o kung sino ang papa o isang bagay. Ngunit mayroong isang malaking issue mula sa araw na iyon. Kailangan nating obserbahan muli tulad ng ginawa natin sa ika-4 na salot ngayon. Iyan ay kapag ang mangkok ay ibinuhos sa upuan ng halimaw. Ang trono ng papa ay ang upuan ng halimaw. At pagkatapos ay ang kanyang kaharian ay nagdidilim sa pinakamaagang. Kaya kung September 1 hanggang 4 sa pinakamaaga, at alam natin kung kailan ang rapture, kung kailan darating si Jesus upang kunin ang kanyang mga tinubos. Ito ay Hunyo 4 at ito ay nangyayari ng sa gayon ay humigit kumulang 274 hanggang 277 days na walang iba kundi ang 9 na buwan sa araw. Ang pagbubuntis ng isang babae na isang babaeng nanganganak at alam mo ang mga talata. Hindi natin kailangang i-post dito ang lahat ng mga talata tungkol dyan. Ang mga huling araw ay parang isang babaeng nanganganak. Tama, nabanggit natin noong nakaraang Sabat ang isa sa mga talatang iyon. Kaya kung ito ay sinabi dito ng isang maikling espasyo o isang maikling panahon, pagkatapos ay tandaan natin ang iba't
ibang mga propesiya. Halimbawa, Daniel Apocalypse, kung saan sinasabi ring oras, panahon, at kalahating panahon. Kaya, ang oras ay isang taon. At kung ito ay nagsasabi ng isang maikling espasyo o isang maikling panahon, nangangahulugan lamang ito na mas maikli sa isang taon. Mangyaring ito ay dito. Ito ay mas maikli kaysa sa isang taon. Naririnig ko na ang mga tao, Malakay, Malakay. Sinabi niya na si Pope Francis ang huli. Hindi ito totoo. Galing ito sa Wikipedia. Propesiya ng mga papa. Ito ang hula ni Malakay. Tignan natin. Ngayon, alam mo, ito ang propesiya kung saan siya ay nasa ika-12 siglo at inilista niya ang lahat ng mga papa sa hinaharap na may maikling paglalarawan na nagbibigay ng ilang mga salita. Naglalarawan sa isang partikular na papa. Tama. Ang pinakahuli kung saan tayo ay sigurado. Ang lahat ay sigurado ay si Pope Benedict at ang pangalan o ang headline sa ibabaw niya ay Glory of the Olive. Alam ng lahat yan sa mundo. Walang problema si Pope Benedict. Malinaw yan. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang bagay na naiiba sa hula ng Malakias dahil mayroon siyang 2 talata para sa iba. Ngayon, magkakasama ba ito para sa isang papa o nahahati ba ito at para sa 2 papa? Ngayon tingnan natin kung ano ang ibang tao. Ang matatalino, hindi tayo. Ang iba ay nagsasabi tungkol dito. Kaya ang headline ay, sa huling pag-uusig ng Holy Roman Church, doon siya uupo. Ngayon, basahin natin ang kanyang sinasabi. Bagaman madalas na binabasa bilang bahagi ng hula ni Pedro ng Roma, ang buong bagay, tinitingnan ito ng ibang mga taga-salin bilang isang hiwalay. Hindi kumpletong pangungusap na tahasang tumutukoy sa karagdagang mga papa sa pagitan ng kaluwalhatian ng Olibo na Benedict at Peter the Roman. Sabi ng iba, sinasabi nila na ito ay magkakasama o mayroong mga papa sa pagitan ni Benedict at ang tunay na huling Pedro ng Roma. Sabi nila, mapapatunayan lang natin ito ngayon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, para kay Pedro na Romano, sinasabi nito na alagaan niya ang kanyang mga tupa sa maraming kapighatian at kapag natapos na ang mga bagay na ito, ang lungsod ng 7 burol, ito ang Roma, karaniwang kaalaman, ay mawawasak at ang kakilakilabot na hukom ay hahatol sa kanyang mga tao. Dadaanan natin ito at sasabihin kung sino ito. Kaya muli, maraming pagsusuri sa propesiya ang nakakapansin na bukas ito sa interpretasyon na ang mga karagdagang papa ay darating sa pagitan ng kaluwalhatian ng Olibo at Pedro, ang Romano. Sabi ng iba, ngayon, ang kahulugan ng unang talatang ito ay nagsasabing, in persecution extrema essay. Ito ang banal na simbahang Romano Katoliko, sedibit, na ang ibig sabihin ay doon uupo ang papa na ito. Ito ang kabuuang paliwanag at pangungusap ng pagkakakilanlan para sa papa na ito. Mga kaibigan, sinong nakaupo ngayon sa halimaw? Sino ngayon ang nakaupo sa upuan? Sino ang nakaupo? Nagkaroon lang kami ng ilang sermon ng direkta tungkol doon. Mula Hunyo 13 hanggang 15, ang mahal na tao dito ay nakaupo sa halimaw. Itong pulang larawan, naaalala mo ba? Ito ang definition nitong papa. Ngayon, sabi niya sa matinding pag-uusig, ano, hindi ba ang ating aktwal na papa ay may matinding pag-uusig sa sarili niyang simbahan? Siya mismo, sa kanyang bukas at liberal na paraan, ay lumikha ng napakaraming problema at maliwanag na ang mundo din dahil sa pagbubukas ng mga hangganan at migrante at LGBT at pagbabakuna. Ano pa? Oo, lahat ng mga agenda na ito na mayroon siya ay nasa malaking problema. Alam namin na ang balita ay puno ng ganyan. Gumawa siya ng maraming gulo ang simbahan. Ang simbahan nila ay maraming gulo dahil sa kanya. Ito ay isang napakaangkop na paglalarawan ng oras na ito at lalo na
Siya ay inilarawan habang siya ay nakaupo. Ibig sabihin lahat ng papa ay nakaupo sa kanilang trono. Tama ba? Walang bago. Bakit ito nabanggit sa kanya? Dahil nakaupo siya ngayon sa G7, sa 10 sungay. Kahit sa UN noong 2015, siya ang nakaupo. Sa makatuwid, totoo ang sinasabi ng iba dito na makikita ito bilang split. At nakita na natin ang biblical na pundasyon noon na maaari talagang maging gayon. Pag-uusapan natin dito ang mabilis tungkol sa Pedro ng Roma na darating noon. Maraming kapighatian, may pagkakaiba. Siya ay may pag-uusig at mayroon siyang maraming kapighatian. Sabihin na natin anuman ang mangyari, ngunit ang mga oras ay hindi magiging mas mahusay. Maaaring talagang maraming kapighatian ang darating. Malinaw na mawawasak ang lungsod ng Roma. Sinasabi rin ng Biblia sa Apokalipsis 17 sa dulo na sasalakay ng 10 sungay ang patutot sa Italia, sa Vatican, sa Roma. At sino ang kakilakilabot na hukom na hahatol sa kanyang bayan? Siyempre, ito ay ang pagbabalik ni Jesus. Siya ang hukom, ang kakilakilabot na hukom. Maging ang ibang mga hula ay nagsasabi ng gayon sa Biblia. At sa huli, tama siya. Iyon na ang katapusan. Ganap na tama. Malinaw na si Malakay ay isang tunay na propeta. Ngayon, ito ang upuan ng Papa. Siya ay nakaupo. Ito ang larawan para sa siya ay nakaupo. Kasama ang iyon noong 2015. Ito ang wheelchair, ang trono ng Papa noong Hunyo 13 hanggang 15 na nangangahulugang lamang na siya dahil sa kanyang mga problema sa kalusugan, malamang na mamamatay. At ito, syempre, ang kakilakilabot na satanic na nilalang kung saan nakaupo ang kanyang trono sa Vatican. Ano pa? Ano pa ang kailangan mo para sa kanyang upuan? Tama? Tila may darating na problema kay G. Francis mula Setyembre 1, pasulong. Ngayon, tandaan ang kombinasyon. Maaaring ito ay ang pagsabog ng bulkan, Campi Flegrei, o talagang ang kanyang pagkamatay, tulad ng ipinakita ng hula sa Biblia, o kahit isang kombinasyon. Dahil kung hindi mo alam iyon, si G. Francis ay mayroon lamang isang baga. At kung mayroong isang mahusay na pagsabog, ito ay isang bulkan sa ilalim ng dagat. Kaya maaari itong maging talagang traumatiko. Maaari itong makaapekto sa kanya. At ito ay maaaring magkasama. Hindi namin alam. Muli, mag-observe lang ng simple. Pwede ba? Oo. Ngayon, malapit na tayo sa dulo. Magpasya. Pakibasa. Ito ay mula kay Jesus. Ngayon, mula sa ika-6 na oras, nang siya ay nasa krus, nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain hanggang sa ika-9 na oras. Ikumpara mo kay Francis sa salot. Ibinuhos ng ika-5 anghel ang kanyang mangkok sa upuan ng halimaw at ang kanyang kaharian ay puno ng kadiliman. Ngayon, gawin mo na lang ang paghahambing, pakiusap na matay si Kristo habang may kadiliman. Oo, nagpadala ang Ama ng kadiliman dahil hindi niya kayang tingnan ang nakakakilabot na bagay na iyon. Ang trono ni Kristo, sa palagay ko ay sumasang-ayon tayo, ay nasa krus dahil sa tagumpay sa krus. Siya ay hari. Ito talaga ang kanyang trono. Si Kristo ay nagwagi at si Kristo ay bumangon at nabuhay. Alam mo na ba ngayon kung saan ang trono ng Antikristo at si Satanas? Malinaw ba sa buong mundo kung nasaan ang Antikristo? Ang tumatayong sumasalungat kay Kristo, Antikristo. Oo, magdidilim din ang kanyang kaharian. Ngunit ang punto ay si Jesus ay nagwagi. Dito hindi. Si Jesus ay bumangon at nabuhay at wala rito. Sinasabi ng talata na napupunta siya sa kapahamakan. Alam mo ba kung nasaan ang Antikristo? Alam mo ba kung saan talaga nabubuhay ang espiritu ni Satanas o si Satanas mismo? Mayroon kaming isang artikulo tungkol dito. Kaya ngayon lang natin masasabi muli sa mga minamahal nating kapatid
sa simbahang Katoliko na ating minamahal, umalis sa sistema. Tama ba? Kung hindi mo ito iiwan ngayon, pagkatapos malaman ang lahat ng mga bagay na iyon, ano pa ang magagawa? Sige, at muli ang pahayag. Ang Apokalipsis 17 verse 16 ay nagsasabi na ang 10 sungay ay wawasakin ang Roma, ang upuan ng patutot. Ito ay tama, ito ay naroroon, ito ang pagtitipon, isang larawan ng pagtitipon kung saan naghahalal sila ng bagong papa. At muli tayong bumalik sa paksa ng halalan. Ang unang 5 salot na mga teksto ay nagmumungkahi na isa pang pananaw mula sa medyo malayo. Sino ang pipiliin mo? May kinalaman ito sa magagandang halalan. Ang Europa ay hindi isang maliit na bagay. Ito ay mahusay na halalan. Ang Amerika ay hindi isang maliit na bagay. Ito ay isang mahalagang mahusay na halalan. At malinaw naman siya na ang pinuno ng pinakadakilang Katoliko o pinakadakilang simbahang Kristiyano ay mahalaga din. Ang isang mundong relihiyon at ang isang pandaigdigang pamahalaan ay magkasama. Oo, kaya masasabi lang natin, purihin ang Panginoon para sa karunungan dahil ito ay K2. Ang anghel na Apokalipsis 17 verse 1 na siyang nagbibigay ng karunungan na ito na kumakatawan sa banal na espiritu. At kung wala ang tunay na banal na espiritu, hindi mo maiisip ang mga bagay na iyon. Kaya purihin ang Panginoon para sa katotohanan iyon. Muli, pinag-aaralan natin ang mga tao, hindi mga propeta. Walang sinabi sa amin sa tenga. Isipin mo na lang. Obserbahan natin kung ito ay matupad. Ngunit ang ipinakita namin sa palagay ko ay nagmumungkahi ng eksakto. Oo, isang kombinasyon, alinman sa pagsabog ng bulkan o pagkamatay ng papa o dahil sa pagsabog. Ang kanyang kalusugan ay apektado. Anuman, isaisip ito. At sa dulo, huling slide, nakakuha kami ng pahiwatig mula sa aming mga taga-subaybay na dapat naming ituro ang aming Telegram channel. Una sa lahat, ang pangalawang bagay ay palaging kapag nag-publish kami ng isang bagong video o isang bagong artikulo, sa isang video nagsusulat kami dito. Sundan ang link na ito para sa na-update na version ng video. Dahil dito sa PDF na ito, makikita mo palagi ang larawan, ang PowerPoint presentation, ang mga video, mga materyales upang matulungan kang ibahagi ang mensahe. Kailangan mo ang transcript at gamitin ito para sa mga pagsasalin. Mayroong PDF na may ganitong presentasyon kung saan maaari mo itong ipakita ng mag-isa. Kung gayon, magkaroon tayo ng isang salita ng panalangin. Mahal na Ama sa langit, muli kami ay namamangha sa iyong salita na isinulat 2,000 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi matukoy hanggang sa panahong ito. Hanggang sa makita namin ang mekanismo ng iyong orasan. Tumatama sa partikular na oras. At ginagawang posible para sa amin na maunawaan ang mga misteryo ng iyong salita. Na ikaw lamang ang makakapaglagay doon. Alam ang katapusan mula sa simula. Ikaw ang lumikha at binibigyan ka namin ng aming papuri at pinili ka namin. Tinatawag mo ang buong mundo sa isang desisyon. Oras na para pumili. Panahon na para ihalal ang ating hari. At para sa lahat ng naririto. At nananalangin kami para sa lahat ng nakikinig at nanonood ng video na ito. Ikaw ang pipiliin namin bilang aming hari at aming Panginoon at aming tagapagligtas. At nagpapasalamat kami sa iyo para sa paghahayag na iyong ibinigay at para sa aming kaligtasan na iyong ibinigay kay Hesukristo at inaasahan namin kung ano ang iyong pinangungunahan ang iyong mga tao sa huling labanang ito, sa mga huling araw na ito. Kaya't pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong ginagawa at sa liwanag na tunay na kumikinang bilang liwanag sa aming mga paa.
sa aming landas ang liwanag ng iyong salita, lalo't naiintindihan namin ito ngayon sa mga huling sandali na may kaugnayan sa iyong orasan, ang liwanag ng langit. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Hesukristo, alnitak ng orayon. Amen. Salamat at sana ay makasama mo kaming muli sa susunod na linggo.